Magandang umaga mga kapatid. Kumusta po kayo? Dito sa amin medyo makulimlim at mukhang maambon. Sana wag naman umulan. Lalabas po ako. Pupunta ako dun sa Country Homes Subdivision. Yung favorite place ko na kung saan maganda rong mag-meditate, magbasa at mag-record. Tahimik, tsaka walang masyadong tao. So, yun po ay halos 1 kilometer ang layo mula rito sa bahay. So, lalakarin ko yan pabalik, halos 2 kilometers din. So, exercise. Sabi kasi ni Doc, mag-exercise once or twice a week. Kaya, double purpose niyan, exercise na at medyo mag-aaral-aral tayo sa ilalim ng puno. Ayan. So, i-share ko sa inyo yung aking na devotions sa 1 Timothy, 1 Peter chapter 1 verse 24 to 25. Yan. Okay, so kailangan sabi ni Doc, paglabas ko wag magdidikit sa mga tao. Kailangan walang kasabay na tao. Ayan, wala po akong tao rito. Ito, so suot na muna natin 'to. Yan. Para protection natin. Yes, meron tayong baong alcohol at saka face shield. Yan. Sabay, kahit walang face shield dahil wala naman tao pero suot na rin natin. Okay. So ako lang mag-isa. Pwede mag-alis ng face mask. Wala pong katao-tao rito. Kundi ako lang po. Yan. Yan. Dito ako namumulot ng mangga pag summer. Ayan dito, yan. Mga puno na yan. Dito, dyan sa side. Mga 5 kilos na kukuha ko dito. Pagka umaga, 5:30 hanggang alas 6 ng umaga. Yan. O, dito po. Dito natin, konti lang ang tao rito. Walang katao-tao. Yan. Ako lang po. Kaya pwedeng mag-alis ng face mask. Yan. Yan. So, dito naman ako kumukuha ng malunggay. Ayan. Malunggay. Okay, wala na namang katao-tao. Medyo dumidilim, makulimlim. Pero may dala tayong payong. Yan. So, ganun pa rin. Wala pa rin mga halos tao. Kundi yung mga nagbabike. Ito, may dumarating na nagbabike. Yan, parating na po tayo sa bukid. Andito na yung kabilang bukid. Mahaba po yan. Sa kabila, may daan din. So dito, meron po. Yan. So ito po yung bukid na nakatago dito sa Country Homes. Ayun. Yun. Yan, kita natin. So, andito na tayo sa rice field ng Country Homes. 1 kilometer po ang layo nito mula sa bahay. So, pagbalik ko, maka 2 kilometers na. So, ito po yung paligid. Yan. Kitang-kita po. Wala pong akong kasama. Wala pong katao-tao. Ako lang mag-isa. Yun. Oh, yan. So, punta tayo dun sa may bahay dun pero walang nakatira. Saka doon ako po ipesto sa paborito kong lugar, doon sa ilalim ng puno. Hindi ko pa alam kung anong pangalan ng puno Mukhang kamatsili yata Pero hindi ko sigurado. Yan, so lapit tayo. Magandang umaga po uli mga kapatid. Makulimlim po dahil alas 6:30 po ng umaga. Makulimlim pa at wala pa hong masyadong tao. Ay, mga tulog pa ho sila. Ang isi-share ko po sa inyo ay tungkol po sa kahalagahan po ng Word of God sa buhay ng Kristiyano, yung promise ng Diyos, at saka yung gano'ng katatag yung salita ng Diyos na ating naririnig. Nung last week kasi may nakausap akong kapatid natin na nanghihina po siya dahil sa pandemic, walang trabaho, at nagkasakit yung pamilya niya. Kaya parang ang tanong niya kasi is gaano ba katatag at maasahan ba natin talaga yung pangako ng Diyos yung salita niya.
Bakit parang ang layo-layo ng Diyos? Sabi niya ganyan eh. So, ito yung matagal nyo kaming nag-usap din at share ko lang itong isang verse na meditate ko ng konti. No? Ito po yung 1 Peter chapter 1 verse 24 and 25. Pakinggan po natin. No? Sabi po rito, For all men are like grass, and all their glory is like the flowers of the field. The grass withers, and the flowers fall. But the word of the Lord stands forever. The word of the Lord stands forever. Ang sabi ng Pinoy version, pero ang salita ng Panginoon ay di nawawala kahit kailan. Ang salita ng Panginoon, ng Diyos ay hindi nawawala kahit kailan. Nabanggit nga ng Panginoon na mayroong dalawang klaseng tao, isang wise at foolish. Yung wise, nakarinig siya ng salita ng Diyos at ito ay iningatan niya at isinapamuhay niya. He put it into practice. So yung isa naman, yung foolish man, ay sa kabila ng narinig niya, hindi niya ito na ipamuhay. Para ding nagtayo siya ng bahay sa mabuhangin na pagdating ng bagyo, madaling mawasak. Samantalang yung wise man ay nagtayo ng bahay na matatag sa bato. Ayan, at kahit merong bagyo, merong malakas hangin, nananatiling matatag. So, yun po yung isang illustration na kita ko na sa Matthew chapter 7 verse 24-29. Ang sabi po kasi ng Panginoon sa Malakay chapter 3 verse 6, I the Lord do not change. I the Lord do not change. Sa Book of Malakay kasi, ang pinaka-central din kasi doon, nananawagan ng Diyos na yung mga Israelites ay mag-repent. Sabi niya kasi, repent. Return to me and I will return to you. Kaya sabi niya ron, I the Lord do not change. Ako ang Panginoon, hindi ako nagbabago. Doon sa Exodus chapter 3 verse 7, ang nangyari po kasi doon, nung namatay na po si Joseph the Dreamer, nanatili po sa Egypt yung maraming Israelites, pamilya nila, hanggang sa dumating na yung mahabang panahon, generations and generations and generations, hanggang sa tumagal at nakita ng mga Egyptians, yung mga rulers nila na dumadami mga Israelites at natakot sila, yung mga Egyptian, na baka pagdating ng panahon, itong mga Israelites naman ang sumakop sa atin. Kaya nagkaroon ng isang king, wicked king, shrewd king, at mga pero na hindi kilala si Joseph. At ang ginawa nila, lahat ng ipapanganak na lalaki ay pinag-utos sila ng patayin. Pag lalaki, okay lang. Pero ang ginagawa ng mga midwife, hindi nila pinapatay. Ayun. So, pinagpala ng Diyos yung mga midwife. Kasi sabi ng mga midwife, ang mga babae pong mga Hebrew ay madaling manganak. Hindi pa dumarating yung mga midwife, nanganganak na sila. Pero ang sa totoo, hindi niya pinapatay yun. Kaya pinagpala ng Diyos yung mga midwife na yun. Kaya kita ho natin yung kasamaan ng mga rulers ay apektado po yung mga mamamayan. Ayun. So, ang salita ng Diyos, sabi kasi rito ng Panginoon sa Exodus chapter 3 verse 7, sabi niya, ito, pakinggan natin, tapos aralin niyo po sa bahay. Pakinggan natin, sabi rito ng Panginoon. Exodus chapter 3 verse 7. Yan. I have indeed seen the misery of my people in Egypt. Ayan. I have heard them crying out because of their slave drivers, and I am concerned about their suffering. Ayan, so tignan po natin, mahigit 300 years pong nanatiling slave po yung mga Israelites bago po sila nakaalis doon sa pangunguna po ni Moises. So, nung tinawag po ng Diyos si Moises, ito po yung sinabi ng Diyos kay Moises, Moises, halika. So, I have indeed seen the misery of my people in Egypt. Yan. Nakita ko yung kahirapan at kalungkutan ng aking mga tao diyan sa Egypt. Sabi niya, I've heard them crying out because of their slave drivers. Narinig ko yung kanilang hinaing, yung kanilang iyak. Yung kanilang pagdurusa dahil sa sila ay naging slave ng mga Egyptians. At ang sabi ng Panginoon, and I am concerned about their suffering.
O ayan, tandaan po natin ha. Si Lord, ang Panginoon Diyos, sabi ito, I am concerned about their suffering. Yan. Hindi po nagbabago ang Diyos ha. Sabi niya, I, the Lord, do not change. Magmula nung Genesis, panahon nila Abraham, nila Joseph. At dito rin sa panahon ni Moises, ay hindi po nagbabago ang Panginoon. Hanggang sa dumating ang maraming prophecy, maraming dumating na pangyayari sa buhay ng Israelites, hanggang doon sa last prophets po na si Malakay, ay sinabi ng Diyos na, I, the Lord, do not change. Ano nga kaya naman makikita natin pagdating sa New Testament, sa panahon naman ni Kristo, Yan. Muli, dito tayo sa Exodus chapter 3, verse 7, ulitin natin na, I have indeed seen the misery of my people in Egypt. I have heard them crying out because of their slave drivers, and I am concerned about their suffering. Verse 8, so I have come down to rescue them from the hand of the Egyptians. Ayan, so ito na po yung solusyon sa paghihirap po ng mga Israelite. So I have come down to rescue them from the hand of the Egyptians and bring them up out that land into a good and spacious land and a land flowing with milk and honey. Ayan, kita ho natin ang pangako ng Diyos. Saan yon? From the house of the Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites, and Jebusites. Sino ba yung mga yon? Yun po yung mga tribes na hindi sumasamba sa Panginoong Diyos. Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Yan. So po yung mga rebellious na mga tao, yung mga idolaters. Ayan. Verse 9, sabi rito, and now the cry of the Israelites has reached me, and I have seen the way the Egyptians are oppressing them. Yan. Tandaan ho natin, nakita ng Panginoon Diyos, yung hinaing, yung sigaw ng mga tao, nakarating sa Diyos, at nakita niya yung pagiging oppress ng mga Israelites mula sa mga Egyptians. Ayan. So, now, go. Sabi po ng Panginoon kay Moises, I am sending you to Pharaoh to bring my people, the Israelites, out of Egypt. Ayan. Verse 14, God said to Moses, I am who I am. This is what you are to say to the Israelites. I am has sent me to you. Say to the Israelites, the Lord, the God of your forefathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, has sent me to you. This is my name forever, the name by which I am to be remembered from generations to generations. Yan, tandaan po natin yan. Ano pong pangalan ng Panginoon? The Lord, the God. Ayan. I am who I am. Ayan. Sa New Testament, tingnan natin. So after 400 years po, from the Old Testament to New Testament, sa panahon ni Kristo nung dumating siya, 400 years, no prophecy, no miracles, no angel visitation. Kaya gulat po yung mga tao. Kaya ang unang pang-preach po ni Jesus ay, repent, for the kingdom of heaven is near. Yan. Ito niyo po yung mga sinasabi rito ni Jesus. John chapter 8, verse 58 to 59. Jesus claims about himself. Ito po, sabi niya po rito, I tell you the truth, before Abraham was born, I am. Yan ang sinabi niya dun sa mga Pharisees na ayaw maniwala sa kanya. Yan. Sa Luke chapter 22, verse 67 to 70, tinanong siya po ni Pilate, sabi, are you the Son of God? Jesus replied, you are right. I am. Mark chapter 14, verse 61. High priest asked Jesus, are you the Christ, the Son of the Blessed One? Jesus answered, I am. Matthew chapter 27, verse 11. Governor Pilate, si Pilate, tinanong si Jesus, sabi, are you the King of the Jew? Yes, it is as you says. Yan. So makikita ho natin, hindi nagbabago ang Diyos, yung kanyang personality, yung kanyang character, yung kanyang attitude. Makita ho natin. Yung mga illustrations po sa Luke chapter 7, verse 36 to 50, ito yung Jesus anointed by a sinful woman. Yung mga Pharisees, gusto nilang ma-corner si Jesus para siya ay
mahuli kung tama ang sinasabi o mali, no, ay in-invite po nila si Jesus sa loob. No? So pumasok sila doon, merong biglang dumating na babae na sinful, makasalanan. At yung babaeng yun ay pinakita niya yung repentance kahit wala po siyang sinasabi, repentance in action. Umiyak siya umiyak sa paanan ni Jesus, nahugasan niya paanan ni Jesus, pinahiran niya ng kanya ng buhok, pagkatapos inanoint niya ng oil, dala-dala ng babae, iyak po siya ng iyak, na-express niya yung kanyang kalungkutan dahil siya ay sinner, at higit sa lahat, in-express niya na si Jesus ay ang Messiah, the Christ, ang kanyang hope, ang kanyang kailangan. Kaya ang sabi ni Jesus doon ay, your sins are forgiven. Your faith has saved you. So makita natin, salvation. Jesus saves. Jesus heals. Jesus provide the need of the people. Ganun po yung ginagawa ng Panginoon. Luke chapter 8 verse 40 to 56. That girl and a sick woman, ito po yung anak ni Jairus na namatay. Tapos merong babae na lumapit kay Jesus na ang sabi niya, mahipo ko lang yung laylayan damit ng Panginoon, gagaling na ako. Expression of faith po yun. Kasi siya po ay pwedeng itaboy. Outcast po siya sa society pag nalaman ng sakit niya na siya po ay merong sakit na continuous bleeding. For 12 years, meron po subject for bleeding siya for 12 years. At ang nangyari po doon ay nang lumapit siya, sabi po ng Panginoon sa kanya, daughter, your faith has healed you. Go in peace. Ayan. At ganun din naman ang ginawa ni Jesus doon sa anak ni Jairus. Dahil akala nila patay na. Sinabi ni Jesus na huwag kayong umiyak, stop wailing, she is not dead, but asleep. Pero nangyayari yon upang ma-expose yung glory ng Diyos Ayan, sa pamagitan ni Jesus Sabi ni Jesus dun sa bata, my child, get up. Ayan. At ang pong nangyayari, her spirit returned, and at once, she stood up. Ayan, kita ho natin, yung patay po, sumunod kay Jesus, nabuhay po. At pakikita ho natin na Jesus saves, Jesus heals, Jesus gives life and hope. Yung demon possessed sa Luke chapter 8, verse 26 to 38, nung pinagaling ni Jesus yun, ang sabi po ng Panginoon na return home and tell how much God has done for you. Yan, magaling ka na uwi ka na, sabihin mo kung ano ang ginawa sa iyo ng Diyos. Delivered from demon possession po yung taong yun Yan. Sa Luke chapter 9 verse 12 to 17, ito po yung Jesus feeds the 5,000. To make the story short, sabihin po natin na nagtuturo si Jesus Christ, ang daming taong sumusunod sa kanya, pero maggagabi na, kailangan pauwi na sila. Pero sabi ni Jesus, hindi na kailangan alanganin na, maghanap kayo ng tinapay o mga makakain para sa kanila. Sabi ng mga disciples, wala po, remote place po ito, wala po tayong makukuha Ano bang meron? Meron po tayo rito 5 loaves of bread and 2 fish. Sige, sabi ni Jesus, i-group nyo sila na 50-50, yan. Paupuin nyo sila, yan. At si Jesus ay kinuha niya yung tinapay tsaka yung isda at siya ay nanalangin at pasalamat sa Diyos at sinerve niya. Yan. Na-serve niyo sa lahat ng tao, sa 5,000 at lahat po sila ay nakakain. 5,000. Yan. So 5 loaves lang po yung tinapay tsaka 2 isda pero nakakain sila. At ang maganda riyan, mayroon pang natira 12 basketfuls of leftover. Nakita ho natin, napakain na po sila, meron pa silang take home. So makita ho natin ang wonder ng salita ng Diyos. Kapag yung mga tao ay merong need o pangangailangan at sila ay nakikinig at sila ay naniniwala at sila ay sumusunod nakakagawa ng maraming himala ang Diyos sa buhay po nila. Ayan. So yung Word of God ay napakahalaga. Una, ang Word of God ay kapag ganito as we continue to read and absorb God's Word, it enables us to live a life that pleases God. Habang patuloy nating ina-absorb yung salita ng Diyos, mini-meditate natin at na-apply natin sa buhay natin, ay lalo nating napiplease ang Diyos, nabibigyan natin siya ng glory, napapalapit tayo sa Kanya. Ayan. Kaya,
nagkakaroon tayo ng mga kamanghamanghang bagay sa buhay po natin. Pangalawa, kapag mahal po natin ang Word of God, it is important to receive God's Word regularly so that we can grow in the Lord. Yan. So kailangan yung Word of God ay part ng buhay natin sa araw-araw. Paano po tayo nag-grow? Number one, we sit under regular teaching and preaching. Ayan, makikinig tayo sa mga teaching and preaching at nawa i-absorb natin yung mga messages doon upang i-apply natin sa buhay natin. Pangalawa, we read God's Word each day. O yung ating daily devotion, kagaya ng ginagawa natin sa araw-araw, magbabasa tayo, magkakaroon tayo ng insight and reflection. I-apply natin sa buhay natin yan. Pangatlo, we share God's Word with each other. Fellowship natin. Kwentuhan tayo sa buhay natin, anong kalagayan natin sa gitna ng pandemic. Yan, papasalamat tayo dahil meron pa rin tayo mga pagkain, may trabaho pa rin tayo, nagtutulungan ng magkakapatid. Yan. Merong Word of God na nagbibigay sa atin ng enlightenment at saka encouragement at saka ng hope o pag-asa. Ayan. Number 3. As we observe God's Word, we become familiar with God's will and God's ways. Ayan, pag na-absorb natin talaga, nagiging familiar tayo sa will ng Diyos at saka yung way niya, yung mga paraan niya. This gives us special authority in prayer. Ayan. Kaya sa prayer natin, nagkakaroon tayo ng katatagan at saka ng pag-asa dahil nakikita natin na yung Word of God ay buhay na nakikita natin kumikilos sa buhay natin, sa kapwa natin, sa ating paligid. God is sovereign. Kahit po may pandemic, meron po tayong trials and suffering, meron pong pain sa buhay po natin. Kaya makikita natin, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Kaya nga po ang prayer natin ay kung ganito, kung tulad po sa Psalm 4 verse 1, Answer me when I call to you, O my righteous God. Give me relief from my distress. Be merciful to me and hear my prayer. Ayan. Kausapin natin ang Panginoon, sabihin natin kung ano yung kailangan natin, ano yung pain natin, ano yung dinaramdam natin. Tayo ay nanghihina, tayo ay distress. Ayan. Sabihin natin, be merciful. Mahirap po yung nagki-claim masyado. I claim healing. I claim this one and this one. Makiusap tayo sa Diyos. Ayan. Sabi nga nung isang theologian, we have no right to claim from God. Sabing ganon. Kung hindi tayo karapat-dapat, lalong-lalo kailangan natin ang kanyang help, ang kanyang aid, ang kanyang assist, ang kanyang blessing. Ayan. Kaya nga dito sabi, answer me when I call to you, O my righteous God. Give me relief from my distress. Be merciful to me and hear my prayer. Magmakaawa, humingi ng tulong sa Diyos. Be merciful. Parang awa mo na Panginoon. Pakinggan mo ang aking panalangin. Yan. Kaya nga po sabi ng Pinoy version, tugunin mo ako pag tumatawag ako, o sa Filipino version, tugunin mo ako pag tumatawag ako sa iyo, o aking Diyos na matuwid. Bigyan mo ako ng ginhawa mula sa paghihirap ko. Kahabagan mo ko at dinggin ang aking dalangin. Psalm 6 verse 9, The Lord has heard my cry for mercy. The Lord accepts my prayer. O ayan, nakikita, ito naman po yung expression of hope, looking forward. Kasi ang sinasabi dito, narinig na ng Panginoon ang paghingi ko ng kahabagan. Ayan, tinanggap na ng Panginoon ang aking dalangin. Ayan. Ito namang, Psalm 66 verse 20. Okay. Praise be to God who has not rejected my prayer or withhold His love from me. Ayan. So ito naman po ay thanksgiving and gratitude. So yun po yung nararapat na prayer po natin. May kailangan tayo, hingiin natin. Kailangan magmakaawa tayo? Yes, magmakaawa tayo. Ayan. Express ba natin yung pag-asa natin? Yes. Kasi ang salita ng Diyos ay hindi naglalaho. Hindi nawawala. Ayan. Hindi kumukupas. Ayan. Okay. Kaya nga po, ang conclusion natin, makikita rin natin sa Psalm 18 verse 30. As for God, His ways are perfect. The word of the Lord is flawless. He is a shield for all who take refuge in Him. Ayan. So siya ang ating refuge. Tungkol sa Diyos, ang daan niya ay walang kapintasan. Ang salita ng Diyos ay ganap. Siya ay isang kalasag ng lahat ng nanganganlong sa Kanya. Kaya nga po,
ang lesson po natin, bilang conclusion natin, the world around us changes. Yan. But God's word, the Bible, never changes. Ay, oo nga, ano? Bakit po? It is the absolute foundation for our lives. Eh. Ay, oo nga, ano? So, yan ang conclusion natin sa lesson natin. The world around us changes. Eh. Nagbabago yan. Ibang gobyerno, ibang pamahalaan, ibang leader. Yan. Pabago-bago yan. Nagdusurusa tayo, naghihirap. Mga ganyan. But God's word, the Bible never changes. It is the absolute foundation of our life. Bakit po? Kapag ang isang namumuno ng bayan ay sumusunod at kumikilala sa Panginoong Diyos, the God, the Lord, ay pinagpapala ang bayan. Eh. Ang problema po, paano kung hindi? Katulad po ng mga Israelites, nung sila po ay hindi na, yung kanilang mga leader ay hindi na kumikilala sa Diyos. Dumating po yung punishment, dumating po yung chastisement. Pero ang Diyos pa rin ay gumagawa pa rin ng parang, kasi sabi niya, kagaya na narinig natin, yung sa Exodus chapter 7, sabi ng Diyos, I have indeed seen the misery of my people. Ayan. I have heard them crying out. Ayan. I am concerned about their suffering. So I have come down to rescue them. Ayan po ang Panginoon eh. So magmula noon hanggang ngayon, hindi po nagbabago ang ating Panginoon. Ayan. So, ipanalangin po natin mga kapatid ang maraming bagay sa ating buhay. Panalangin po natin yung maraming may sakit, yung mga nagturusa dahil sa pandemic na ito, yung mga oppressed na tao, nawala ng hanap buhay, at yung mga nagiging biktima ng maraming anomalya o corruption ng ating pamahalaan, na apektado po ang maraming tao. Sa halip na sila ay matulungan, ay hindi dumarating sa kanilang tulong. Panalangin po natin. Panginoon, dumadalangin po kami sa mga oras na ito. Dinadalangin po namin ang lahat po ng mga may sakit na sila po ay magkaroon po ng kagalingan at kalakasan. Ganon din po yung kanilang mga members of the family na nahihirapan na rin po, nagdurusa. Ganon din po, Panginoon, yung mga members of the family na mga namatay, na sila po ay magkaroon po ng comfort, O God. We pray for them, O God, yung pong mga bereaving families na nawalan po ng mga loved ones, O God. Katulad po ng mga ibang naglilingkod sa inyo, Panginoon. Talangin po namin, Panginoon, na yung mga oppressed na tao sa maraming kadahilanan ay magkaroon po sila ng kapayapaan at magkaroon sila ng pag-asa. Dinadalangin po namin, Panginoon, ang aming pamahalaan, ang aming gobyerno, magmula po sa executive department, ang presidente, ang mga cabinet members, ang legislative department, Panginoon, ang Congress, ang Senate, ang judicial, O God, ang court, ang sandigang bayan, ang ombudsman, ang mga barangay at mga iba pang mga regional trial court, O God. Dinadalangin po namin, Panginoon, ang pandemic sa lugar namin, nawa ay magkaroon po ng kalutasan dahil po sa malaking problema sa health, sa economy at ganoon din po sa political status ng aming bayan. Panginoon, dinadalangin po namin na nawa yung IATF, yung DOH, yung iba pang mga namamahala ay magkaroon po sila ng good strategy, magkaroon po ng transparency para malaman po ng mga taong situation, magkaroon po sila, yung mga leaders namin, ng vision for the future, nang sa galon magkatulong-tulong at magkaroon ng encouragement ng mga tao, magkaroon po ng good execution sa mga kailangan na gawin, mga protocols, at nawa better leader sa aming bansa, O God. Kaya po, Panginoon, sa IATF, sa Department of Health, sa mga hospitals, sa mga healthcare, God, Lord, kailangan po namin ng mas marami pang virologists at epidemiologists, O God, dahil ito po mga kailangan sa IATF at saka Department of Health, God. Nawa yung mga public servant po namin, mga government official, ay malaman po nila at na sila po ay naglilingkod bilang public servant, O God. Magkaroon po sila ng honesty o integrity, transparency, maging competence po sila, Panginoon. Magkaroon po sila ng ability, yung pong may kakayahan sa kanilang tungkulin. Maging inspiring po sila sa mga tao, yung pong nagbibigay sigla po sila, nag-i-encourage po sila, maging visionary po sila. Sila po, nawa, Panginoon, ay forward-looking,
meron po silang magagandang ideas, may mga plan po sila. At meron pong empathy sila, Panginoon, love for the people, na yung pong understanding another person's emotion and feeling sa mga tao, God. At higit sa lahat, nawa sila po yung maging God-fearing, yung takot sa Diyos, O God. Kaya Panginoon, muli kami po lumalapit sa inyo. Ito pong dinalapit po namin sa inyo ang aming bayan. Sa mga kapatid po natin na wala pong tiyak na relationship sa Diyos, manalangin po tayo. Sunod po kayo sa panalangin ito. Panginoon, ako po si Juan de la Cruz. Sabihin mo kapatid, ang iyong pangalan. Narinig ko po ang iyong mga salita at naniniwala po ako, Panginoon, na ang iyong salita ay makapangyarihan sapagkat the word of the Lord stands forever. Totoo yun, Panginoon, na hindi po nawawala, hindi po kumukupas ang iyong salita, Panginoon, ang iyong mga pangako, O Diyos. Kaya Panginoon, ito po ako, tinatanggap kita, Panginoong Hesus, bilang aking Panginoon tagapagligtas. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalaan. Nais ko pong magkaroon ng bagong buhay. Buhay na masagana, buhay na masaya, buhay na matagumpay, at buhay na magkaroon po ng eternal life, O God. Salamat po, O Diyos. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang aking pamilya, at pagpalain niyo po ako sa aking bagong buhay na ito. In Jesus' name, Amen. Kaya mga kapatid, muli, bago matulog, manalangin ka. At kung ikaw ay nag-iisa, manalangin ka, kausapin mo ang Panginoon sapagkat ang salita ng Diyos ay hindi kumukupas. At so tandaan po natin na sa mga sandaling ito, the world around us changes, but God's word, the Bible, never changes. Yeah. It is the absolute foundation for our lives. Foundation po ng buhay natin ang Word of God. Ayan. Kaya ingatan po ng ating mga Bibles, mga bahagi ng Word, ng bahagi ng ating buhay yan. Ayan. The Word of the Lord stands forever. Pagpalain kayo ng Panginoon sa mga sandaling ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Salamat po sa inyo mga kapatid. See you next time po.